Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron dinala dito sa atin mga ka-DIY isang Sony 50 inches. Ang problema dito ay dito sa kanyang screen nagkakaroon siya ng horizontal bar. So, try muna natin mga ka-DIY kung magagawa natin yung ganito kasi sabi na may-ari, nung pinapanooran nila is biglang nagkaroon ng bar at biglang nag-flicker muna tapos nagkaroon siya ng bar. So, tingnan natin mga ka-DIY, simula dito sa screen papunta doon yung kanyang bar. So, nagro-rolling siya na hindi maintindihan sabi ng may-ari. So, pagka ganito mga ka-DIY is LCD ang problema nito. So bagong lahat, saksak muna natin. Bali isang 50 inches na Sony. Ito yung kanyang brand, Sony. So plug in muna natin para malaman natin at makita nyo rin kung ano naging problema nito. So saksak natin dyan. Tingnan natin yung screen kung ano nangyari. Kung napapansin nyo mga ka-DIY yan, nagkakaroon siya ng horizontal bar at saka yung Sony na lumalabas na logo is nagkakaroon siya ng kunting flicker. Tapos ito naman yung mga bilog-bilog na sign ng kanyang smart. Yung sign ng kanyang pagka-smart, yan. Tapos biglang, yan, ganun lang siya mga ka-DIY, oh. Yan. So kapag ganito mga ka-DIY, pag may tikon ito, nasa tikon ang ating focus kapag ganito. Kuminsan din kasi sa mga signal din. Or wala talaga eksaktong solusyon ito mga ka-DIY, kundi mag-block ng mga signal at mag-block ng ating mga CKB kung mga meron man. So ito lang yung kailangan natin or baka yung kanyang swapping voltage ay naapektuhan. Yung swapping voltage kasi nito yung hinahang natin palagi. So yun lang laging problema nito. O kung napapansin nyo mga ka-DIY, nagkakaroon din siya ng vertical bar at nagkakaroon siya ng flicker na horizontal bar. Yan. So para siyang fine lines na ano, paguhit pagpunta ron. So try muna natin, buksan muna natin kapag ganito. Try muna natin kung magagawa natin o mare-repair yung ganitong klase na problema sa ating mga LED TV. Okay, so unplug tayo. Tingnan natin dito sa likuran. Adapa na natin. Medyo malaki to kasi 50 inches. Yan. Bale ito yung kanyang model Sony. Tapos model number 49X 7000D. Ibig sabihin 49 inches siya. 49 inches. Malapit sa 50. So mag-remove muna tayo ng mga screw. Medyo malaki-laki to. Yan. Okay, so hindi pa nabuksan. Tayo yung unang makakabukas nito. Yan. Para sa mga mahilig mag-DIY, kailangan magkaroon din kayo ng kagamitan para makapag-repair kayo ng mga ganitong klase ng problema. Huwag nyong galawin kapag kakulang inyong kagamitan. Yung mga ganito kasi mga ka-DIY is pang demo lang natin to. Tingnan natin kung magagawa natin yung ganito. Kasi mostly kapag ganito screen ang problema nito or LCD panel. So gagawa na natin ang solusyon kung magagawa pa natin. Okay, meron pa isa. Dito. Iwan. Yan. So ayan, bale ito yung kanyang power supply. Ito naman yung kanyang mainboard. At dito naman yung kanyang T-con. So gumamit siya ng T-con. Dito tayo sa T-con, ito yung pukusan natin yung T-con. Yan, so hindi mo na natin kailangan ng tester dito. So ang gagawin natin is maghahang tayo ng mga flex. Titingnan natin kung saan yung may problema.
Ayan, bali silyado yung kanyang T-con. Okay, so tayo yung unang gagawa. Remove muna tayo ng mga T-con dito. Yan, diretso na tayo. Diretso na tayo sa T-con, tapos remove muna natin yung mga naka-tip dito. Yan. Ulit. Yan. Bali maganda yung pagkakadesign ng T-con niya, naka-takip. Yan, bali ito yung kanyang T-con o yung ating timing control board. So gagawin natin is lagyan muna natin ng AC plug, tapos maghang tayo ng mga hindi na tayo gagamit ng tester kasi pagka ganon may display naman, ibig sabihin walang problema yung ating T-con. Possible na walang problema sa T-con natin kasi naglalabas siya ng BGH, BGL, kumpleto yung mga voltahe at supply niyan kapag may display, tapos nagkakaroon ng vertical bar. So gagawin natin is maghang na tayo ng mga itong kailangan natin ihang, isa-isa lang muna. So try muna natin yung basic lang. Tapos mag-lock tayo ng T-con, baka madisgrasya natin. Yan. Tapos kakabit natin yung kanyang AC. Yan. Ito. So plug in muna natin. So bago natin i-plug, ihang muna natin itong side na to. Tingnan natin kung saan ang normal sa kanila. Kasi may mga side dito na hindi normal. So ayan. Hang muna natin yung kabilang flex o yung kabilang ribbon. Ito. So okay pa naman. Malinis. So plug in natin, titingnan natin kung magkakaroon siya ng display kapag ganito. Plug in natin. Tingnan natin sa ilalim. So dito na side mga ka-DIY is white, at dito naman sa kabila is yan o. Yan. Kung napapansin nyo, ito yung problema nyo. Nagkakaroon siya ng maliliit na guhit yan o. Lines, tapos bigyan lang. Yan. So hindi pa natin alam, titingnan natin kasi nagkakaroon ng konting corrupt dito banda sa gilid. Yan. May corrupt dyan, tapos dito naman is, kung napapansin nyo, parang back out yung kanyang BGH yan o. So baba natin, dito sa kabila. Dito tayo sa kabila, babalik muna natin. Itanggal muna natin yung AC cord, baka madisgrasya natin yung LCD lalo. So ibalik natin yan, tapos dito naman tayo sa kabila. Yan. So yan. Then tanggalan natin, plug in natin dito. Tingnan natin sa ilalim. Ayan, bali yan, kung mapapansin nyo, yan o, nagkakaroon tayo ng guhit dito. Yan. May display siya pero nagkakaroon siya ng problema. Ayan o. Ayan. Tapos bigla mag-blackout na naman. Yan. Yan. Ito yung flicker kanina. Ito yung nakakabit. Baliktad yung niya, yung setup nito. Baliktad yung LCD. Kasi kung napapansin nyo, ito yung nagkakaroon ng display. Hindi, parehas pala. Ito pala yung natin, yung nakakabit. Yung may display na yan. Yan. Yan yung may flicker. Ibig sabihin, ang problema is nandito sa nakakabit na ito. Yan o. Yan. Yan. Yan ang mga display. Tapos dito sa ito yung nakakabit. Yan. Ito nakakabit. Ito yung may problema na side. Minsan kasi ang connection nito is minsan sa ibang LCD, dito yung display niya sa kabila. Pero ito sa kanya, dito yung nakakabit, dito yung display. Ibig sabihin, dito yung may problema kasi dito yung may flicker. Titingnan natin baka kabilaan na rin yung tama nito kasi dito sa kabila is nagkakaroon siya ng guhit. So titingnan natin, tayo muna natin mag-block dito na side. Dito yung blocking kasi dito yung problema natin.
Ibig sabihin, ito yung kanyang blocking. Dito tayo magba-block ng mga signal. Okay, so try ko lang muna. So mag-remove muna tayo mga ka-DIY dito kasi dito yung kanyang mga signal. Mas magandang mag-block kung tatanggalin natin ito. Tingnan natin kung saan tayo mapapadali, kung dito ba tayo mag-remove ng cover para sa ating top board or dito tayo mag-block sa side na ito. Pero gagawin natin is remove natin to para mas maganda yung paggawa natin. Tanggalin muna natin itong nakaharang na ano. Pati yung speaker, tatanggalin natin lahat. Remove muna natin yan. Yan. So remove muna natin tong speaker. Okay. Yan. Next is tatanggalin natin to. So tanggalin ko lang muna to. Bale, binuksan natin dito banda. So ito naman yung design sa kabila. Yan o. Naka-resistor. Yan yung mga clock signal natin, naka-resistor. Yung mga signal lang. Pero ang ating swapping voltage, paka ito sa itaas, yung may BGL, BGH na yan. Pero dito mas mainam dito dito tayo sa ano, sa itaas ng Tacon. Yan. So kapag ito ay nakakabit, may display siya dito, pero flicker. Kakaroon siya ng flicker. Pag ito naman nakakabit, magaspang yung ating LCD. So ibig sabihin, yung kabila is may problema din. So tuturo ko lang sa inyo kung saan banda na part yung ating signal. Ito yung mga signal natin sa kabila, dito sa kaliwa. Ito naman yung kanyang LC1 at saka LC2 o yung ating swapping voltage, yung dalawang yan. Tapos ito sa kabila mga ka-DIY dito, ito naman yung kanyang swapping voltage. Yan o, i-buzzer nyo lang ito. Itong dalawa naman, yan. Yung dalawang butas na yan na maliit. Tapos ito naman yung kanyang mga signal. Yan ang mga clock signal natin o. Clock 1, clock 2, clock 3, clock 4. Ito yung mga clock na yan. Ito yan. Ito yung pares ng kabila at saka pares ng kabila dito. Yan, so gawin natin is ilagay muna natin itong flex na to. Ito ihang natin. Ihang natin dito. Tapos ito naman yung ipapasok natin. Tingnan natin. Dito. Yan. Tapos saksak muna natin. Dito saksak muna natin. Yan. Bali nakahang yung kabila. Nakahang yung kabila, nakakabit itong kabila. Kung napapansin nyo, yan. May display siya sa kabila Yan. Pero flicker gaya nung una. Tapos kapag nakakabit naman yung isa, yan dito, pag nakakabit naman yung itong isa, yan. Tapos dito, ito naman yung hang natin, ulitin natin. Yan. Tingnan natin sa ibaba. So plain. Yung kabila naman, kung mapapansin nyo, yan meron siyang guhit yun. Ibig sabihin, kabilaan may problema. Kabilaan may tama. Yan kita nyo? Yan. Kabilaan may tama. So gagawin natin dito, ito na lang. Ibablock muna natin to ng paper. Kasi ito may problema din yung kabila. Ang bubuhayin ko is ito. Ito yung bubuhayin ko, ito yung ibablock ko. Try ko lang muna. Ito, tatanggalin ko, tapos ibablock natin yung lahat ng signal dito. Yan, ito yung tinuro ko kanina, ibablock natin yung lahat ng signal dito. Yan, simula dito, papunta dito, ibablock natin yan Yan, ito. Yan. Diba? Yan, ibablock natin dito, papunta rito. Okay, block natin ang papel. Try muna natin ang paper dito. Ganito lang. Pasok lang natin yung papel. Tapos ilagay natin dito. Yan. Tapos tingnan natin yung resulta doon sa screen kung magno-normal siya. Tapos dito ibabalik natin to.
Siyempre hindi magno-normal yan kasi hindi normal yung kabila eh. Pero try lang muna natin. Yan. Okay, susaksak natin. Yan. Every time na magbunot kayo ng flex, so dapat naka-unplug. Napapansin nyo, ganun pa rin. Ganun pa rin yung problema niya. Yan o. Okay, kung napapansin natin dito, titingnan natin yung swapping voltage niya. Tingnan natin kung anong itsura ng swapping voltage niya, kung gumagana yung ating swapping voltage. Yan. So dito tayo. Select natin sa DC yung ating tester, then body ground natin. Okay, so tingnan natin yung voltahe dito sa swapping voltage kung normal. Yan. So negative 6 BGL, magpa-positive, so bagsak yung positive natin. Bali ang nakikita natin dito is negative lang. Negative supply lang lahat yan, oh. Yan, negative. Tapos dito naman sa LC2 natin, ilipat ko lang ng test prod dito. Tapos kung napapansin natin is ganun pa rin. Okay? So yan. Bali hindi natin makita dito yung positive niya. Yung positive 20 ata o positive 20 plus BGH yan, BGH or swapping voltage natin. Yan, so wala. Negative lang lahat, negative. Yan, negative. Ibig sabihin bagsak yung ating positive. So ang gagawin ko mga ka-DIY, ganito na lang. So ito naka-black na, ito hindi pa. Tapos nakikita natin yung kanyang swapping voltage na pabago-bago na hindi lumalabas yung kanyang positive, puro lang negative. Ang gagawin natin is mag-i-inject tayo ng positive dyan dito. So gagawin natin is, ito yung kanyang BGL, napapansin nyo. Ito yung kanyang BGL. Yan, BGL1. Sa BGL1 tayo kasi mayroon siyang BGL2 ito. Yan, ito yung kanyang BGL2. Ito naman yung BGL1. Sa BGL1 tayo, yan o. Negative. Yan. Ang BGH naman is walang nakasulat dito na BGH o walang test point para sa BGH natin dito. Yan. So walang BGH dito tayo kukuha sa resistor na yan o. Dito. Yan. Positive 27 yung resistor na yan. Yan ay BGH yan. Kung napapansin nyo, negative, positive 27 volts. Yan. Positive 27 volts dito sa resistor. Ibig sabihin niya ng pagkukunan natin ng jump papunta doon sa ating swapping voltage na hindi umaangat ang voltahe pag dating sa positive. So, try mo lang natin. Tara, jumperan ko lang muna. Kakat ko lang muna yung line nila, yung line ito. Yan, ito yung line yung line natin dito, napin ko lang. Bale yan yung line ng ating swapping voltage. Ikakat natin yan. Dito yun galing sa ating IC din, sa DC to DC IC natin. Dito. Diyan yung galing yung ating swapping voltage. So ikakat natin yon, tapos mag-inject tayo ng positive at saka negative natin na BGH, BGL doon sa ating swapping voltage. So yun ang gagawin natin. Tara, try lang muna natin. So bale ito yung ating ikakat, yung ano natin ito, yung ating LC1. Ito yan. Sa left side tayo, sa left sa left nga, sa left side dito. Left side tayo. Ito yung kanyang LC1 at saka LC2. Itong dalawa. Bale yan ay pumunta dito sa ating IC dito. Ito yun, kiniskis na natin itong dalawang linya na yan. Galing dito sa ating IC. Yan, dito sa ating ano. Ito yung dalawa na kiniskis natin. Yan. Napapansin nyo, kita nyo? Yan, ito yung dalawa. Yan, ito yun. Yan, kita nyo, ito. Manggagaling dito. Ito yung dalawa. Ito yung ikakatatin yung dalawa. Yung dalawa din dito. Kasi yan ang swapping voltage. Ikakat muna natin to, ang dalawang to. Tapos kukuha tayo ng BGL dito. At itatanim natin dito. Yan. Tapos yung isang piraso naman, ikukuha tayo ng linya papunta rito sa ano, jumper. Papunta sa ating resistor. Sana yan, ito. Dito. Ito yung isang jumper natin papunta dito. Yan. Tapos yung isa naman na BGL natin, ito yung BGL1. Yung BGL1 natin, i-jumper natin papunta dito din sa dalawa. Dito sa isa pala. Kasi yung isa na ito yung BGL na fix. Pwede rin tayo mag-jump dito papunta rito. Pwede rin doon. Basta may source ng BGL.
So yun lang. So balikat na natin tong ito sa IC. Yan, kakat na natin to. Okay. So cut natin yan dito. Yan. Wait lang. Ayan, balikat na natin yan. Try lang muna natin yung ganito. Yan, so nakat na natin. Okay. So ayan mga kadeway, bala ito yung ginawa natin, ay yung modification natin sa LC1 at saka sa LC2. So yan, nalagay na natin. Pagka pangit yung picture, so baliktarin nyo lang yung connection ng dalawa. Yung BGH papunta sa isang swapping voltage, yung BGL papunta sa isang swapping voltage. Pagka pangit ang picture, so baliktarin nyo lang connection, is wala din problema doon. So dito sa kabila is naka-block yan ng papel yan, oh. Inubos na natin ng blocking yan, yan, oh. Yan, papakita ko sa inyo. Ito sa kabila, naka-block na yan ng papel. Yan, ito, silalim yan, oh. Inubos na rin natin ma-block to. Ito. Kasi kapag hindi natin i-block lahat ng mga signal dito, papunta rito, pag hindi natin i-block yan, ang mangyayari sa kanya is magkakaroon siya ng flickering sa screen. Kaya inubos na natin i-block yan. So dito nakadikit yung papel yan, oh. Yan. Hindi ko na binilang yung pin dahil lahat kasama na yung swapping voltage natin at saka yung ating signal kasama na sa pag-block. Bale, block na ito, patay na yung kabilang linya natin dito. Naka-block na itong kabilang LCD. Ang magdadala ng LCD itong side na ito kasi ito yung walang tapal o walang blocking dito. Ito yung walang blocking. Yan. So kabilaan may tama yung ating LCD. Yan, oh, walang blocking yan. Kabilaan sila is meron silang problema. Yan. Balik muna natin. So ang mangyayari dito, itong side nito ang magdadala sa buong LCD. Left and right natin LCD, bali dalawa kasing side yan, yung left at saka right natin is magkabilaan ang dinadala ng ating T-con sa ating LCD panel. Bali mangyayari niyan, ito lang yung magdadrive. So pwede yan na ito yung naka-block, tapos yung kabila is naka-modify. Yan, naka-modified to, tapos yung kabila naka-block. So kung hindi natin i-modify, mangyayari kasi yan, babalik sa flicker. Kung ito naman ang iba-block natin, dito na side tayo magba-block, ang mangyayari, black out lahat ng screen or magkakaroon siya ng vertical bar na malaki. So dito siya i-block para ituluyan na nating i-block to, kasi kapag hindi natin i-block, ang mangyayari, mag-apekto yung ating LCD o magkakaroon siya ng flickering din. So yun lang, naka-block at saka hindi siya naka-block dito sa kabila. Then naka-modify tayo sa LC1 at saka sa LC2 natin o sa swapping voltage natin. So saksak muna natin dito. Yan, titingnan natin. So yung mga ganito is hindi rin minsan tumatagal yung mga LCD. Yan, bali lumabas na yung Sony niya, yan, oh, Sony. Yan, buhay na yung Sony natin. At hindi na siya nagpi-flicker. Yan, lumabas na yung kanyang logo ng Smart, yung para sa ating Smart yan. Yan, so medyo mabigat yung TV, kaya medyo alalay lang sa pagbuhat yan. Lumabas na yung kanyang ang pagka-smart niya. Yan, hindi na siya nagpi-flicker. So mamaya titingnan natin kung anong mangyayari dito. Medyo mabigat kasi itong TV, kaya yan. So lumabas naman yung kanyang Android yan. Lumabas yung kanyang Android yan. Kasi ang problema sa kanya is medyo may problema dito sa bandang ilalim. Yan, at nawawala din minsan. So yun lang mga kadeway, bali hindi natin siya mapag-anak kasi yung design ng kanyang is wala siyang pindutan. Yan, oh. Wala siyang pindutan. Wala din tayong remote ng Sony na ganito smart. Sinubukan ko yung smart kanina. Meron ako dito mga remote na smart. Ito Sony, ayaw gumana yung ating Sony. Sa Universal Sony natin. Ito pala. Ayaw din gumana yung ating Universal Sony. So dapat yung original sana na remote nito, yung gagamitin natin dito para mapa-display natin. Pero okay naman siya. Kahit pa paano meron lang konting diferensya dito sa LCD.
Kunti lang, parang medyo may guwit kunti dito. Maliit lang. Yun ata yung pinaka-short niya. Yan, so wala tayong remote, pero at least okay na siya. So wala siyang display dahil wala tayong remote na gagamitin dito. Ayan. So yun lang mga kadewa yung isi-share natin. Ibabad muna natin ito. Titingnan natin kung magkakaroon pa siya ng problema, kasi kukunin ko pa yung remote nito doon sa may-ari para may testing siya. At may babad natin sa antina mamaya. So yun lang mga kadewa yung isi-share ko sa inyo. At may service pa kami sa labas. So dito lang muna, nakaganito lang, nakababad lang muna siya. Titingnan natin kung magba-blackout, kasi minsan yung mga ganitong modification, halimbawa ito na black na at ito hindi pa, at saka naka-modify, ang mangyayari minsan hindi ito matagal yung ating LCD, nasisira din yung LCD ng ating mga TV. So negative sa repair pag ganito. So hindi na natin mapakinabangan to baka magkaroon na tayo ng back job. So sabihin natin sa may-ari na palitan na lang ng buong LCD pagka ganito. Pero minsan din may tumatagal 1 month, 2 months, 3 months na ganitong setup. Yan, tumatagal din siya ng 2, 3 to 4 months. Minsan wala, shutdown na siya. So minsan bumabalik sa atin. So ang pagka ganon, isipin na kagad natin na advance na. Bigay na lang natin sa customer yan. Okay, so hanggang dito lamang mga kadewa yung ating video. At maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.